Mag-wipe ka na. At Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po sa lahat. Welcome pong muli sa Homie Christ Church. Ay, naka-mute pala ako. Pasensya na. Magandang umaga po sa lahat. Welcome pong muli sa Homie Christ Church. Ang ating pong gawain ay mula Lunes hanggang Sabado. Samahan niyo po kami alas 6 ng umaga. Ayan. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos sa pag-akay atin dito sa Homie Christ Church. Muli, magandang umaga. Blessed Friday. Ang bilis ng araw, po, sa mga nanonood sa online, live, at sana makarating ating live, po, nawa ang Diyos ang kumilos sa puso ng bawat isa at good have a blessed po, blessed Friday sa inyo po, sa bawat isa na happy week. Good morning, Sis Marie Reyes, sa iba po pong kapatiran, at sa mga taga-Japan, Sis Karen, Sis Janet, Sis Ana, Sis Annie, Sis Maridel, good morning po. Diyos, nakita tayo sabay-sabay na aral na po, sama-sama nakakasa. Po, tayo po ay manalangin. Inid po tayo ng bantang ni Sis E. Amen. Nalangin tayo. Lord, salamat sa umagang ito, O God. Ito na naman po kami, O Lord. Nagpapalakasan, O God. Ano po ang itataas sa gawain ito, O Lord. Tulungan niyo rin po si Johnny May, Lord, siya ang magdi-deliver ng salita. Gamitin niyo po siya, O Lord. Kayo po ang gamitin niyo po siya upang maipahayag ang magandang balita sa umagang ito, O Lord. Ganun din, Lord, ang mga kasamahan namin at platform ito, O Lord, na hindi pa nakapag-join, O God. Touch their heart, touch their mind, O Lord. Hallelujah. Wake them up, Lord. Na makapag-join sila sa umagang ito, O God. Simulan namin ang aming umaga sa inyong salita, O Lord. Dahil kung kami lang po, Lord, wala pa kami magagawa, O God. Samahan niyo po kami sa mga gawain namin sa araw-araw, O Lord. Patawarin niyo rin po kami, Lord, sa mga kasalanang nagawa namin. Sinadya man ito o hindi, O Lord, patawarin niyo po kami, O God. Tao lamang kami na nagkakasala, O Lord. Lord, thank you sa awiting sa umagang ito, O Lord. Na kayo ang Alpha at Omega, O God. Kayo yung lahat, ang mga lahat ng ginawa ninyo sa sanlibutan, O Lord, aming ipapahayag sa mga kapatiran, Lord, sa mga sa tao. O God, tulungan niyo po kami, O God, na patuloy kami magpalakasan sa isa't isa, O God. Gamitin niyo po kami, O God, para ma-spread your word, O God, magandang balita, O Lord. Tulungan niyo ang bawat isa, O God. Natin mga kasakitan man sila, O Lord. Gamutin niyo po sila, O Lord. Tulungan niyo rin po ang aming mga kasama at mga anak, O God, na lumapit din sila sa inyo, O Lord. Kung wala pa man sila sa paanan ninyo, O Lord. Lord, tulungan niyo rin po si Sis Janet at Ilene na inyong ginagamit araw-araw, umaga, every morning, every day, O God. Tulungan niyo rin po sila, Lord. Yung health nila, O Lord, tulungan niyo rin po sila, O God. Umagang ito, O God, kayo po ang maitataas. In the mighty name of Jesus, I Amen. Amen. Praise God. Glory to God. Amen Salamat po. sa Diyos. Siya ang maghari sa bawat isa sa atin. Sabi nga kanina sa panangin, unahin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and all will be added unto you. Kalusugan at lahat. Diyos according sa panalangin at Diyos gawain ito. At okay. At ito lang surrender ang ating buhay. Salamat po.
sa mga pamilyan sa lahat. O Lord, andito po kami, kung kami naman po ay mag-aral ng mga banal mong salita, Lord. Kahit man umuulan po rito sa amin, pero hindi po ito naging hadlang kung hindi po kami makapagbahagi ng mga salita ng Lord. Hindi po mga kapatid, tumayo po tayo, sumandaling tumayo upang pagbasa ko po ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Po, basahin ko po ang aking topic po sa umaga po ito na ibinahagi po ang binigay ni Mr. Jen sa akin. Dito po sa Joel 2:28, ano po? Sabi po rito, ang araw ni Yahweh at ang kanyang espiritu. Sabi po dito sa 28, pagkatapos nito, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao at ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at nakakakita ng mga pangitain ang inyong mga kabataan lalaki. So, ang kapulian, kapala, salamat po mga kapatid. Ano po akong isa o mag-aral ng mga banal na salita sa umaga po ito, mananalangin lamang po ako, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa umaga po ito. Salamat po, kami nagpapasalamat sa pag-ising po sa amin sa umaga po ito. Salamat po sa kalakasan, sa buhay. At ito, inilat mo po ang aming mga mata upang kami po ay mag-aral na naman po, magbahagi ng mga salita. Lord, tunay nga po, salamat po sa aking mga kapatid na gumigising din po ng maaga upang kami po ay makinig at makarinig po ng mga tinig, Lord God. Salamat po sa mga buhay po ng bawat isa. Pagamat malayo po kami sa isa't isa. Pero Lord, hindi po ito naging hadlang upang hindi po kami makarinig ng mga banal kong salita. Lord, bamisan mo po ang aking labi upang makapagbahagi po ako ng aayon sa iyong kalooban. Ako po isang maruming basahan lamang po, kaya papalinis po ako sa iyong harapan ngayon. Minsan po, ang puso namin, hindi po ang aming mga isipan, kaya Lord, bigyan mo po kami ng spiritual eyes, spiritual ears, kaya Lord, at marinig po namin ang iyong tinig sa umaga po ito. Salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat po. Pumagitna ka po sa aming umaga po ito. Hindi maisiyag ng kamay o pamili mo po kami maabot ang bawat isa. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen po. Gusto po ako sa Joel nga po. Si Propeta Joel. Andito na po tayo sa mga propeta. Ano po? Napakaganda na po ng ating pong mga inaaral ngayon, mga kapatid. Andito na po tayo sa mga sabi na po, yung mga propeta. Si Propeta Joel na ang sabi nga po dito sa 28, ano po yung mga panaginip o propesya, yun po, propesya o pangitain po ang ating aaralin po ngayon sa umaga po ito sapagkat sa buhay po natin ngayon sa kasalukuyan ang mga pangitain propesya ng mga propeta ay nangyayari na rin po, nagaganap na rin po dito sa atin ano po, na tunay nga po na yung mga pangitain na dinadanas po o ang darating na pangitain ng mga propeta ay tunay nga po na nangyayari na nga po unti-unti at nagaganap na po. Kaya praise God po, pero sa tulong po ng ating Panginoon, tayo po ay kanya pong iningatan. Kaya sabi po rito, isahan ko na po ang ating pong test po ngayon. Sabi po, ang mga talata pong ito ay nagpapakita ng pag-ibig at habag sa lahat ng tao. Ano po? Ng ating Panginoon Diyos, lalo na po sa bansang kanyang pinili, ang
magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Ginamit po ng Diyos si Propeta Joel upang ipahayag ang mangyayari sa Israel kapag hindi sila nanumbalik kay Yahweh. Po. Ang mga balang po ay maaari ay larawan ng kalamidad na mangyayari sa Israel. Ito pong mga balang ay mababasa po natin dito sa sa Joel, sa mga umpisa pa lamang po at saka dito po sa 2. Kung mabasa po natin dito, basahin po na para po yung mga balang na andito po sa atin. At uubusin ang kanilang pananim at sila ay magdurusa. Sa panahon po kasi nila noon ang pagtatanim ang pangunahin nilang ikinabubuhay at malaki ang epekto ng sakunang ito sa kanila. Ang mga balang din po ay maaaring larawan din ng isang malakas na hukbo na maaaring sumakop sa Israel at maging dahilan ng kanilang pagdurusa. At ang sabi po ng Panginoon, Diyos, ipagkakaloob ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Nahabag ko ang ating Diyos sa mga Israelita at sa lahat po ng tao. At dahil po sa pag-ibig ng Panginoon sa mga tao, ang sabi niya, ang lahat ng hihingi ng tulong sa Kanya ay maliligtas. Po. Lagi pong nagbibigay ng babala ang mga propeta sa lumang tipan na magsisi ang tao, kaya lang po ang tao kapag nagsisi ay limitado lamang sa kautusan po. At sa mga mabubuting gawa, ang mga handog po nila ay iba-iba, pero ito po ay anino lamang ng tunay na handog na ihahandog ng minsanan para sa lahat. Doon sa krus, basahin po natin dito sa Hebreo 10:10. Hebreo 10:10, basahin ko po. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Amen. Amen. Ipinahayag po ni Propeta Joel ang pilal na paghuhukom na darating sa araw ng Panginoon po. At ito po ay kahindik-hindik po. At sino po ang makatagal dito po. Ngunit kung ilalagak natin ang ating pananampalataya kay Kristo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Wala tayong dapat katakutan sa araw ng paghuhukom. May mga pagkakataon po kasi na ginagamit ng Diyos ang kalikasan, paghihirap, at iba pang hindi magandang pangyayari upang matuto tayong lumapit sa Kanya po. Si Jesucristo po na napako para sa ating mga kasalanan, pinalitan po niya ng pagka-perpekto ang ating mga kasalanan po. At hindi po tayo dapat mag-aksaya ng panahon
mabilis pong darating ang hatol ng Diyos gaya ng magnanakaw. Ano po? Basahin po natin sa Thessalonica, First Thessalonica 5:2. Thessalonica 5:2 po, no? Sahin po. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Ano po? Tunay nga po, hindi po natin alam na darating po ang, sabi nga po, yung magnanakaw, bigla-bigla na lang pong sumusulpot. Ano po? Kaya, ganon din po ang ating Panginoon. Na hindi po natin alam kung kailan po siya darating. Kaya, kailangan maghanda rin po tayo, mga kapatid, dahil sabi na po, hindi natin alam kung kailan, kung anong oras po siya darating. Sabi na po parang magnanakaw na dadating ang ating Panginoon. Kaya hindi po natin alam, darating na sa ganitong may gawain po tayo, hindi po natin alam, nasa labas po tayo. Kaya kailangan po maging handa po tayo mga kapatid. Kaya napakaganda po na ating mga gawain na ating ginagawa dahil paghahanda rin po ito sa pagdating po ng ating Panginoon. Ano po? At dapat po tayong maghanda. At basahin po natin ulit sa pangalawang Korinto 6:2. Ano po? Taking Korinto. Second Korinto 6:2. At sabi po niya rito, saan ba ito? Pagkagandit lang po. 1, 2. Ayun. Hindi ko naguhitan pala. Sandali lang po. Ito po. Usahin ko na po sapagkat sinasabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas. Sinaklolohan kita ngayon na ang kaukulang panahon ito ng araw ng pagliligtas. Ano po? Tunay nga po. Ang kaligtasan po natin minsan, sabi nga po ay individual. Sabi po, no? Individual po ang ating pong pagliligtas. Sabi nga po ng ating Panginoon. Sa akin din po naaral, ganun po, no? Sabi rin po ni Nanay Dalin ko po, ng aking nanay, no? Ang kaligtasan ay hindi pwedeng kumapit ka sa kanyang damit, sa kanyang saya. Kailangan po ay lumapit ka rin po sa Panginoon upang ikaw ay maligtas. Ano po? Sa panahon pong ito talaga, tayo po ay wag na po tayong magpaikot-ikot. Sabi nga po sa atin po naging inaaral po ng mga sa araw-araw po, no? Huwag na tayong magpatumpit-tumpit, huwag nang paikot-ikot. Ngayon na po tayo, kung ano man po ang sabi dito sa ng mga salita niya, panahon na po upang tayo po ay lumapit na po sa Panginoon. Hindi na po kailangan bukas, hindi na po kailangan mamaya. Ngayon na po, sabi nga po, sa mga inaaral po natin lagi, marami po tayong maaaral at malalaman sa mga salita po ng Panginoon. Ito po ay hindi po lamang sa pamamagitan ng binabasa lang po natin to ng binabasa. Kailangan namnamin po natin at pasok po natin sa ating puso at kaisipan. At kung hindi po natin alam ang ating pong hindi natin maintindihan, nandiyan po ang ating mga kapatid na nagtuturo. At huwag po tayong mahiya na magpaturo kung ano pong ibig sabihin ng mga
salita na nandito na atin pong nababasa. Ano po? Tunay nga po na ang kaligtasan po talaga sa panahon pong ito. At dumarating po ang ating Panginoon. Sabi ko nga po kanina, ang magnanakaw, ano po, sumusulpot na lang po yan bigla na parang magnanakaw nga po minsan. Magnanakaw po talaga ay hindi natin alam, susulpot at susulpot. Ganon din po ang ating Panginoon. Ano po, darating at darating din na po, hindi natin alam, natutulog po tayo. Nandiyan na po pala ang ating Panginoon. Nandito po tayo, may gawain at nagcha-charge, araw po ng linggo, andyan po siya darating. Kaya lagi po tayong maghanda sa panahon po ng pagdating ng Panginoon. Ang kaligtasan niya po ay para sa atin pong lahat. Ano po, wag po tayong magsaya ng panahon, mga kapatid. Hindi pag-aaksaya ng panahon ang ating pong ginagawa sa oras na ito. Kaya bless God po sa mga buhay po ng nating lahat, na nawa tayo po ay maligtas lahat. Dahil sabi nga ng Panginoon, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kagaya po ng inaral natin kagabi, manatili po tayo sa Panginoon. Ano po, tunay na at ibahagi rin po natin ang ating pong mga naaaral at din po natin sarilinin. Sabi nga po talaga, i-share mo ang mga salita ng Panginoon upang ang kaligtasan ay hindi lamang po sa atin, kundi sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga kakilala. Ano po, tunay na huwag natin sa mga inaaral natin sa araw-araw na tayo po ay napuspos na po ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Kaya ang Panginoon na po ang ating isa pang pinapamumuhay ngayon po sa araw-araw. Thank you, Lord, sa buhay po natin dahil kahit malalayo po tayo mga kapatid, ay napupuspos tayo ng Panginoon. At tunay nga po na hindi po mga hadlang ang ating pong mga ang isa't isa sa atin po, hindi po hadlang. Ang Diyos po diyan sa inyo, sa ibang bansa, Diyos din po namin dito sa amin ditong lugar. Kaya ang kamay po ng Panginoon ay hindi maiksi talaga. Pag nasa atin po ang kanya pong pag-ibig, po, ang pag-ibig po niya lagi nasa sa atin. Hindi niya po tayo iniiwan, may pababayaan sa lahat ng sandali, mga kapatid. Tayo lahat ay napuspos ng kanyang espiritu. Kaya po sa panahon pong ito talaga, doon po sa pahiyang, marami din pong pangitain. Yung pong mga apostol po natin, hindi lang po si Propeta Joel, si Propeta Daniel, meron din po siyang mga pangitain. Nagkaroon din po siya ng mga pangitain. Si Propeta Ezekiel, nagkaroon din po sila ng mga pangitain. Kaya sabi nga po, ang lumalapit sa akin ay siyang, at lumudulog sa akin, ay siyang maliligtas. Praise God po, dahil ang Panginoon po talaga, pag ikaw po ay humingi ng kapatawaran, sabi nga po, ikaw ay nagpapakumbaba at lumalapit sa Kanya ng taos-puso. Ikaw ay Kanya pong patatawarin. Sabi nga po, sa binahagi po kahapon ni Sister Rose, na pag ikaw po ay nakagawa ng kasalanan, dati po daw siya ay ayaw niyang tumayo. Pero malapuspos na po siya ng salita ng Holy Spirit. Dapat daw po tayo, lalo pa po tayong lumapit sa paanan at sa trono ng ating Panginoon Jesus. At lalo po tayong kumapit dahil humingi ng kapatawaran sa ating pong nagawang kasalanan. Tunay nga po na ang plano po ng Panginoon sa atin
Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, ang inaano po ni Sister Mary Grace sa kanya pong nakita ko po, Jeremiah 29:11, ang plano po ng Panginoon sa atin ay may sama po niya sa kanyang kaharian. Ano po? Ang ating pong buong sambahayan, ang ating pong buong pamilya. Kaya tunay nga po mga kapatid, yes, morning po talaga sa ating pong lahat. At salamat po sa ating pong mga kapatid, salamat po sa ating pong tinig po ng Panginoon ang naririnig po natin ngayon at hindi po ito tinig. Hindi po ito tinig ni Chang. Ang tinig po ng Panginoon ang naririnig po ng bawat isa ngayong umaga po ito. Kaya pinagpala po tayong lahat mga kapatid at tunay nga po sa umaga pong ito na muli po umpisa na naman po ng umagang napakaganda at sa mga nagtatrabaho rin po ating mga pamilya, puspos na rin po sila ng ating Holy Spirit dahil ginagayad na rin po sila ng ating Panginoon sa araw-araw na ating buhay. Ano po, isama na rin po talaga ang ating pamilya. Unahin natin ating pamilya na maisama po natin sa mga gawain na mapuspos din po sila ng Holy Spirit. At tunay nga po na sa araw-araw po na pagtatrabaho nila ating mga kapatid, Sister Lily, na minsan talaga na nangyayari po ang mga dumarating na mga sakit. Ano po, ito rin po ay isang kasalanan dahil tayo po ay napapabayaan po natin ang ating sarili. Dahil ang kasalanan po, hindi lang po sa paggawa ng hindi maganda. Kasalanan din po yung mga pagpapabaya din po natin sa atin minsan, sa sarili po natin. Dahil hindi po natin hinahayaan po natin na may mangyari po. Pero tayo po, sa pangalan ni Jesus, tayo po ay kanya po pinagagaling. Sabi nga po sa bahagi po ni Sister Lily kagabi, ano po, na ipag-pray po siya ni Sister Karen po, Sister Karen Joy, po, na tayo po ay napuspos ng kanyang panalangin, na masakit po ang kanyang katawan, may nararamdaman po siya hindi maganda, pero napaka-powerful po ng panalangin talaga, na nawala ang sakit po ni Sister Lily. At po ba, napaka-buti po ng Panginoon. Talaga, kahit magkakalayo po tayo, napaka-powerful po ng prayer po ng bawat isa. Ang bahagi din po, yung narinig ko po kay Sister Babes, po, napakabuti ng Panginoon, pinag-pray po. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil kumilos po ang Panginoon sa mga nangangailangan ng kagalingan ang bawat isa. Kaya praise God po, ako rin po na minsan nangyayari din po ang may sumasakit din po sa ating katawan, pero in Jesus' name, cast out mo po ito at alisin sa aking katawan dahil hindi ko po ito kailangan. Tinataboy po ang mga sakit o karamdaman sa ating pong mga pangangatawan. Kaya tunay nga po, tayo pong mga kapatid, alam na po natin ang mga bagay na ito dahil napuspos na po tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Kaya praise God po, nawa tayo po ay magpagamit at magbahagi at wag po natin ito kagaya po ni Peta Joel na nagkaroon po siya ng pangitain pero nawa hindi po ito dumating ang mga ganitong pangitain na bago dumating ng Panginoon ay wala na po tayong magaganap na mga ganito. Kasi po yung minsan nabanggit ni Sister Mary, yung pong may tatak pa po, magpapatatak pa po, kailangan ng tatak bago makabili ng ating pagkain. Huwag naman na po sana itulog punto ng ating Panginoon, na magkaroon pa po tayo ng tatak bago po tayo bumili ng ating makakain, Kaya nakakatakot po talaga yung mga
doon po sa Revelation, yung po ang mga, mababasa po natin yung mga tanong na yung pong mga darating na mga sakuna. Ano po, kaya praise God po. At doon lamang po, ito lamang po ang aking pong ibabahagi at ang pamagat nga po ng ating unahin nga natin sa umaga po ito. Dahil ang araw po ni Yahweh. Ano po, kaya praise God po at purihin po ang ating Panginoon Diyos. Sabi tayo, amen po. Back to your host, Jeanette. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Chang, hallelujah. Wow. Teka lang po at naka-close up tayo sa ating Ayun, late ang ating ang aking computer. Anyway, papuri po sa Panginoon. Maraming salamat. Chang Emily. Ayan. Alive na alive si Chang Emily. Parang tanghaling tapat sa kanila. hindi bagong gising. Grabe. Maraming salamat. At ako po ay natutuwa. Nagulat ako nang may nag-share ng verse. Ay! Si Sis Rena nag-share ng verse. Amen. Saka ko lang nakita yung mail niya. Meron pala siyang mail. Amen. Maraming salamat, Sis Rena. Kung hindi ko pa nakita, paano nakapag-share dito si Sis Rena? Nagulat ako, nag-share ng verse. Amen. Maraming salamat po. Nakabukas lang kasi yung aking sa Morning Vivo, yung GC natin. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. God will pour out His Spirit. Sabi po sa Joel, sabi nga natin Lilin nakaraan, nanaginip daw siya. Wow, sabi sa Joel. Ang nananaginip daw doon ay matatanda na. Kaya isa lang ang ibig sabihin doon. Ano po? At yung mga kabataan, vision. Ako, ayoko ng panaginip, vision ang gusto ko. Para bata pa ako. Amen? Pero salamat po sa Panginoon. At pakatandaan po natin ang Espiritu ng Diyos ay hindi po talaga ito hindi ito nalilimitahan sa edad, sa panahon, So kung noon, napag-usapan natin ng mga ilang araw na that the Spirit of the Lord was poured out upon them and then suddenly they became bold. Wow, bold na magsalita. Lahat ng boldness na nakuha na nila, nagawa na nila magsalita, nagkaroon sila ng wisdom, Pero dito po, nakita natin na na-share sa atin ni Chang Emily that the Spirit of the Lord never changed. It was poured out upon them noong mga kapanahunan nila. Ito din po ay ibubuhos sa atin ngayon. Gandang umaga po, Sis Liz, Sis Eden ng Japan. At nanonood po yung Eden ng ano ba yan? Sis Bebs, good morning po. Ayan, nasa online Sis Bebs. Si Sis Eden. Aba, wala pa si Sis Eden. Kapag wala. Mamimiss natin. Ayan po, sabi niya dito, faithful siya in every season. Tapat siya po sa ating mga buhay, anuman ang mga pinagdadaanan natin. Kaya po hingin natin ang banal na Espiritu. Dahil pangako niya na ibubuhos niya ang banal na Espiritu. Hindi po ba? And nangyari po ito sa kanila. They experienced the Spirit of the Lord. It was poured out to them after they prayed. Amen? Hindi na lang po yan basta na may pangangailangan ka. Poof! Ayan na. Darating na kaagad. It has to be desired. It has to be asked. Wala daw po tayo dahil hindi natin hinihingi. And if we didn't seek it with all of our hearts. Sabi nga po nung isang araw, we need to be hunger and thirst when we seek something that is from the Lord. Diba? Ipakita natin yung desidido tayo. Para kang uhaw, para kang gutom na kumakain. Dati, ang tuyo, di mo type. Pero pag gutom ka, wow, ang sarap ng tuyo. Di ba nakalimutan ng arthritis? Hindi po ba? Ganon ang mga anong tawag doon? Yung desire natin dapat na maramdaman natin when we seek the Lord. When we seek the Holy Spirit.
Na kapag yung tipong last minute na talagang gagawa ka na ng paraan, ano po, ganun dapat. And na-share sa atin ni Sis Bebs kagabi, na last minute, Lord, ayokong ang doktor na ito mag-opera sa akin. Kasi kapag itong doktor na ito ay may record na yung huling inoperahan namatay. Di po ba? Tapos yun na mag-oopera sa kanya. Parang ako lang yan. Nalaman ko na ang magpapaanak sa akin ay nagpaanak na, hinila ba naman yung bata o di naghiwalay, pasensya na po. Na naputol ba yung ulo ng baby or basta worst po yung nangyari, hindi naging tagumpay kasi pinilit niya palabasin yung baby. Tapos malalaman ko yun magpapanak sa akin, pero wala po akong faith na katulad ni Sis Bebs na iba magpapanak sa akin, hindi ako nanalangin. Ang ipinanalangin ko ay keep me safe, Lord. And siya pa rin na nagpanak sa akin, pero God make me safe. Iningatan ako ng Panginoon. Pero talagang inakyat niya ako. Tinulak niya dito. Kasi malaki daw yun. Hindi naman ganun kalaki. Anyway, salamat po because God is faithful and He never changes. Anong season man sa buhay natin, lagi pong tapat ang Panginoon. Tayo man ay hindi maging tapat katulad ng mga Israelites. Ilang ulit nagkakasala, napaparusahan, nagbabalik loob, blessing na naman. Paulit-ulit, ilang ulit yung naganap sa kanila. Nagkakasala, nagkaroon na naman ng idolatry, hindi na naman sumunod sa Panginoon, parurusahan na naman sila, and then magre-repent sila, they need another prophet to intercede for them, and then mapapatawad na naman sila ni God. Ganun po ka-faithful si God sa atin. Sa tao, subukan kaya natin yan, asawa lang siguro natin ang ganun, at saka mga anak. Pero pag ibang tao, ulit-ulitin na ganun, parang nakakaubos ng pasensya, po. Pero pag asawa mo, wala kang magagawa. Kasama mo sa bahay. Pag anak mo, talagang wala ka lalong magagawa. Kasi kailangan tayo ang ibinigay yan sa atin ng Panginoon. Dinelegate yan ni God sa atin para sila po ay palakihin according to His will. Kaya hindi po sa will natin, mga nanay, tatay, according to God's will. Delegated to us para po palakihin sila according to God's will. We cannot make a disciple if we are not a disciple. We cannot teach them unless we are taught. Di po ba? So, kung ano yung tinuro sa atin, yun din ay turo natin sa kanila. Huwag yung ganang atin. Amen po. And, sabi nga po, the Spirit of the Lord and the help of God is not covered or limited ng per generation. Ay nako, pang Israel lang ako. Ay nako, pang ganitong generation lang ako. We were born in this generation, in that very age. Si Chang Emily, ngayon siya namumulaklak in her age. Tayo po, ito po yung season natin. Tama, hindi po nagkamali si God. Yung sasabihin nila na dapat mas bata pa. Ewan ko lang kung tanggapin natin si Lord nung bata pa tayo. 'Di ba? Hindi po natin yon magagawa because it wasn't God's plan. So ngayon yung panahon natin, this is our season to to be fruitful, na maggamit tayo ng Panginoon, na magsalita tayo sa Panginoon. It doesn't matter the age, the time, the season, where we at, bibigyan tayo ng banal na Espiritu. Sabi nga po niya, di ba? And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit on all flesh. Wow! Pag nakakita ka ng asong nagsasalita, ay, Espiritu ng Diyos yun. Ganon. On all flesh daw kasama ba dito yung mankind lang. Amen. Your sons and your daughters shall prophesy. Kapag pinagsabihan ka ng bata ngayon, wow, the Lord is prophesying towards me kasi hindi ako nakikinig, ginamit na yung anak ko. 'Di ba? Andiyan ba si Maricar? Si Nali? Ayan. Na-share po kasi ni Sis Nali na nag-meeting sila ang mga anak. Nag-open forum daw sila. So, ang mga anak niya ang nagsalita sa kanila, Ma, ito po yun, ito. So, our sons and daughters shall prophesy. Sila na po talaga ngayon ang katulong natin. May mga katanungan si Johan sa akin, may mga salita si Isabella sa akin na talagang it really awakens me
'Di ba? Si ano nga pakitext po. Nanonood pa ba si Sis Bebs? Kasi yung anak ni Sis Bebs nagsabi sa kanya if God didn't give it to you now, because God is protecting you. O, diba? Kapag hindi binigay sa iyo ng Diyos, di sinagot, dahil para sa protection pala natin yon. O, diba? 5 years old. Mga kapatid, akala natin YouTube lang ang nagtitrain sa kanila. Hindi po, ginagamit na pala sila ng Lord. At we are living in the end of times na, kaya makikita mo mga bata, talagang antatalino na. Kala natin matatalino lang, no? Pero hindi pala. Holy Spirit po pala ang ano din sa kanila, ginagamit sila ng Holy Spirit to talk to us. Tapos minsan magagalit ka pa, oy, anak lang kita. 'Di ba? Ako ang nanay, ako ang tatay, ako masusunod. But then it's not true. Let's be humble enough. Kung si Balaam nga, kinakausap siya ng Diyos, ayaw niyang makinig talaga. Buti pa yung donkey, narinig yung sinasabi ng Diyos. Ano ang ginawa ng Diyos? Pinagsalita niya ang donkey. Nagulat si Balaam ngayon. Saka pa lang niya narinig ang salita ng Diyos. Ano po? Nawa po tayo, makinig na tayo habang tayo pinagsasabihan pa, bago tayo pingutin. Bago tayo batukan. Ayan. Ako pingot. Si Ate Lily batok. Ayan. Para lang po sumunod at maibalik sa daan ng Panginoon kung saan niya tayo itinalaga. Ano po? Huwag na nating hintayin. Sabi nga ni Chang, huwag na nating hintayin. Gawin na natin ngayon. Stop circling around the wilderness. 40 years, the Israelites circled round and round hanggang sila po ay nagising. Isang araw, they repented. At kagabi na pag-usapan natin, nakaalis na tayo dyan. We crossed over and we took our, yung faith natin, ginamit natin yung faith natin para tayo unang hakbang. First step para magawa natin. And then, when they took their first step, voila, the upstream, downstream water na pile up ni God na upstream. Wow, nakakita ka ng ganon, na rumaragasang tubig, pinabalik ni God, para lang makadaan sila sa Jordan River. Amen. And God is doing a lot of things miraculously sa ating mga buhay. Akala natin milagro. Sabi ni Sis Bev, dati, ang asawa ko, pinipigilan ako. Nagtatago pa ako sa kwarto para wag marinig. Pero ngayon, katabi ko na siya habang nagpipraise ako, habang nagsishare. Amen. That is the downstream going upstream. Na ang Diyos lang ang pwedeng makapagpaganap ng ganito po, ang promises ni God sa buhay natin. And that is the power of the Holy Spirit, mga kapatid. Hindi ito kaya natin. Imagine niyo yun, dati, I'm a Catholic. Sabi ni Sis Bebs, ang asawa ko, nagmumura. 1,000 yata. 1,000 filthy words a day. Kulang pa. Pero ngayon, hindi na niya naririnigan. And that is the downstream raging water. Grabe. Pero nung sigad na ang kumilos, pinabalik. Upstream na. Grabe po, mga kapatid. Kaya si Rhea, dyan si Rhea, kasunod na yung asawa niya. Ayan, mga puyaters kagabi. Wala pa yun. Si Sis Maria lang ang natira. Amen. Amen. Hallelujah. Amen po. So, imagine nyo yun. Praise the Lord. Sabi ni Sis Rhea kagabi, dati din, pagpadating na asawa niya, hina na ng sound. Hinaan niya na. Pero naranasan niya the last time. Dumating yung asawa niya, nakikinig daw siya ng devotion. Nilakasan niya. Walang sinabi. Hallelujah! Holy Spirit flows in the words, through your words. Diba? Grabe. Talagang ang banal na Espiritu kumikilos na, mga kapatid. Pero isa din po ang ibig sabihin yan. We're living in the last days at wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Wag na tayong parang dim light. May liwanag, wala. May mainit, malamig. Huwag na po tayong ganon. Eto na ang panahon upang tayo talagang mamayagpag yung mga kabataan. God, give me vision.
Visions talagang kiniklaim no? Ayaw tanggapin na panaginip. Pero lately po talaga nananaginip ako. Nagigising nga lang ako and sa pagising ko natatandaan ko lang yung scene pero hindi ko talaga siya matandaan. So, pag di ko natandaan, hindi ko na pinagpipray. Hindi. Sinasabi ko lang na simple prayer lang. Tapos, lang po, kung wala kang ibig sabihin, kung hindi mo gagamitin yung dream na yon to talk to me, okay lang. Kasi pag walang peace, di ba? Hindi wala. Hindi po ba? Pero pinagpipray ko lang yung mga taong involved, ano man yung, halimbawa, si Ma'am Joy, na panaginipan ko siya, ganun lang. Wala. Alam mo naman na panaginip. Pag walang ibig sabihin, ang abstract yung dating sa akin. Kaya, okay lang. Basta pag-pray lang natin, simple prayer, sapat na. Huwag na nating idig pa na, my dream is ganito, hanapin mo na, i-search mo na. Huwag nang ganon. Amen? Hallelujah. Kasi kung ang Diyos ay mangungusap sa'yo, malinaw po, at may peace sa puso mo. Your old men shall dream dreams. O, diba? Hindi po ito para sa lalaki lang. It's a plural form. Your old men. Diba? Ang plural ng mga tao ay men. Man is one. Men is marami. Amen. And shall see visions. Pwede bang lagyan ng women? Okay? Your old men shall dream dreams and your young men shall see visions. Amen. Hallelujah. Ito na po yung kapanahunan. At ang topic po natin ngayon, si Sreya, pasensya na po, wala na akong Ayan. Ang topic po natin is faithful in every season, di po ba? Doon tayo nakafocus. At ngayon, ibinubuhos ng Panginoon ng kanyang banal na espiritu sa bawat isa. I will pour out my spirit on all age. Ito po yung asan na yung Ezekiel 39:29. Ezekiel 39:29 po, nakalagay doon. I will no longer hide my face anymore from them. Wow. Tapos na daw ang pagtatago ng Panginoon ng kanyang mukha sa atin. So sa ilan-ilan sa atin na hindi pa naririnig ang tinig ng Diyos, it's time to claim our right. Sabi mo, God, sabi mo sa Ezekiel 39:29, hindi mo na itatago ang mukha mo sa akin dahil sa ating mga kasalanan, di po ba? I will pour out my spirit upon the house of Israel, declares the Lord God. Ito po yung mga kapanahunan na talagang nagkasala sila, Pero sabi ng Diyos, hindi na. Ipapakita ko na. And kung anong nangyari noon, it can happen to us right now. If you feel like, God, naririnig mo ba ang panalangin ko? God, hindi mo ba ako nakikita yung paghihirap ko, dinaranas ko ngayon? It's time to claim. Kaya nga po, the best kapag tayo nagpipray, kuha ka po talaga ng verse sa Bible, panghawakan mo ito, at yun ang panalangin mo. Because it's God who promised that. At hindi niya ipi-fail ang kanyang salita. Lalo na nga pag nakita niyang humble ang ating mga espiritu. God, I'm repenting. Nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Now I know kung bakit. Parang hindi niyo ako naririnig because of the sin. At kapag tayo'y nag-confess, expose that darkness into light, wow, kitang-kita na natin. Amen po. So that's what we should do. Amen po. Hingi natin, manalangin tayo, magpalinis tayo sa Panginoon upang yung mga plano niya, yung calling niya sa ating buhay, kung ano man yung gusto niyang gawin sa ating buhay, yun po ang maganap. Hindi na tayo yung tipong kung ano-ano pang mga naimbento nating kapamaraanan para lang ma-please si God. Hindi po yan magaganap. It's in vain. Worldly gain lang po ang matatanggap natin. Wow, ang galing! Pagkatapos nung limot ka na rin. Di po ba? Walang eternal glory. Puro panandalian. Kaya wag na po natin dayain ang ating sarili, wag na nating dayain ang mga tao sa paligid natin, at lalong hindi natin madadaya ang Panginoon. Amen?
So, ano po natin, ibalik ang ating focus. Tayo po ay bumalik sa ating first love. Tayo po ay mag-concentrate uli kung saan tayo tinawag ng Panginoon. At kung nasaan ka mang church ngayon, diyan ka nilagay ni God, you will eat the fruit of its land. Diyan ka niya pagtatagumpayin, diyan ka niya palalaguin, at diyan mo rin mararanasan, makakain mo daw ang bunga nito. So don't ever think of keep on searching, looking, changing, ano man yan, nasaan ka man, may trials man o wala, anumang season ng buhay mo, sa tahanan mo, sa paaralan, sa maging yung mga anak natin sa sa nursery na pinagpipray natin, last time pinagpray natin, yung kay Sis Mais, yung kanyang anak sa nursery, si Sis Karen, pero salamat sa Diyos, sabi nga niya kung paano niya iningatan si Job. Sabi ni Taning, ni Talunan, tinukso niya, sabi niya, kaya lang naman ganyan yan si Job, because you covered him with a fence. Diba? May bakod ka kaya napoprotektahan siya. Tapos punong-puno pa siya ng blessing. Kaya siya ganun ka-faithful sa'yo. Pero tayo po, ganun din ang hingi natin. Kaya pala hindi ka makapasok, Taning, may bakod pala. O, diba? O, i-claim natin yung bakod na yan ni Lord. Lord, extend yung bakod, yung fence mo. Extend mo na hanggang sa Pilipinas yung bakod ko. Lawak na nang nasakupan ng bakod ni Lord. Amen? Pwede bang individual bakod? Individual fence para sa anak ko, para kahit saan siya pumunta. Protected with the mightiest angel guarding her. Di po ba? I-claim po natin kasi nakasulat sa Biblia So, panghawakan natin, it's mine too, Lord. Anak mo din ako Di po ba? Hingin din natin sa Panginoon yan. Pero hindi natin hinihingi out of arrogance or out of show-off. Hindi tayo nag-show off. Kung hindi, nakasulat and we're just claiming what was ours. Kunin na natin. Tama na, Lord. Tama na yung 40 years in my wilderness. It's time for me to live with my purpose, with my calling. It's time. It's time that I claim what was mine. God, yung akin pong yung fence ko, palawakin mo na upang hindi na makapasok ang mga galamay. Those evil scheme of Satan, enough. Enough na po. Tama na. Tama lang na roaring lion lang siya sa afar, away. Maririnig natin, konti na lang. Hindi na nakaka-intimidate. Nakatulad dati na parang, wow, lion. Ang laki. Grabe. Growl. Ganun talaga yung roaring lion. Tapos makikita mo, pangil, no? Pero now, it's not. That's not the situation anymore. We are covered by the fence of the Lord. If we open our spiritual eyes, andyan yung mga fiery chariots. Talagang andyan to protect us, to fight for us. Totoo na po yung Exodus 14:14. Ang ganda kaya kapag andyan ang banal na Espiritu. Pag sinabi mo, bam, it happens. Katulad na ni Jesus po, di ba, ni God, when He created the world. Let there be light. And there was light. Parang, kala mo, ganun lang yung kasimple, no? Pero, ang dami siguro nangyari pa niyan, no? The rushing sounds, mga ganun. Pero siya ang nagsalita, ang Diyos ang nagsalita, at ang salitang lumabas sa kanya ay si Jesus, at ang nagmanifest ay Holy Spirit. Imagine nyo po na sinasabi yan ni God that the same Spirit was poured out or will pour out. Sa iba na pour out na, naibuhos na, sa iba ibubuhos pa lang. Imagine nyo po yung kapangyarihan na yun na nasa atin na. Kaya pa ba nating matakot sa mga gawa ng kaaway? Kaya pa ba nating ma-intimidate? Good morning po, good afternoon, Mimi G, si Mary at Sis Marie. Salamat po sa tagumpay ng inyong gawain sa Dream Team Jesus. Mga overtimers din sila, dito nga lang sila mag-overtime. Amen? Hallelujah. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Tandaan po natin, walang exempted sa season ng ating mga buhay. Ang trials, lahat po yan. Ayan, nag-overtime din si Sis Rhea sa Dream Team Jesus. Amen? Hallelujah.
So, ayan po lahat po tayo, meron tayong season in our life. Pero God is faithful. Tatandaan po natin yan. And today's topic po, na ibinahagi ni Chang Emily, that we are reminded, that God is faithful, and this is the time that He will not hide away anymore His face, and He will pour out His Spirit sa atin po. At tandaan po natin sabi pa nga sa Ephesians, the same Spirit that raised Jesus from the dead. Oh my God, gaano kalakas na power yun. Yung Espiritu na yun, binuhay si Jesucristo. Si Jesucristo po yan hindi lang yan si Lazarus. Si Jesucristo mismo. And that kind of Spirit, the same Spirit po ang ibubuhos ng Panginoon sa atin. Kaya alam niyo po, huwag na tayong matakot. Be bold to speak the Word of God. Be bold to claim your promise. What God's promised to you. Be bold. Kung nasaan ka man sa trabaho, be bold. We need to light our shine. Because it's not us. It's the Holy Spirit inside us. Ang gagawin lang natin po is bumuka ng bibig, mamuhay ng naayon sa kagustuhan niya, at tunay po ito ay mag-i-impact sa ibang tao. Because God will use our testimony to impact others' lives, and God will use the words to impact others' lives. Salita mo pa lang, nagsasalita ka pa lang, good morning! O si Sis Cathy, paano na nga ba yung tono niya? Good morning everyone! O, diba? Ganun pa lang, diba? May impact na. Parang si Sis Bebs, pagbukas daw niya ng operating room, good morning, Mommy! Wow, answered prayer. It's the doctor that she prayed. Hindi po last minute. Hanggang last second nananalangin siya. Amen? Hanggang last minute po nananalangin siya na sana si Dr. Faustino ang ang mag-opera. Amen. Hallelujah. Andito na rin ang ating andito na si Brother Paz, ang ating mga overtimers. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa kabutihan ng Panginoon. So it's time. Joel's prophecy reminds us that our generation, He will not live empty-handed. He is faithful in every season, all ages, every generation. It's up to us. It depends on us kung tayo po ay fully believe, totoong tayo ay fully maniniwala, fully dependent, magde-depend at magre-rely talaga tayo. Close your eyes and then jump. Wag naman po sa bangin. Okay? Let's be reasonable. Okay? It's a jump, or wag nang jump, leap na lang. It's a leap of faith. Ayan po. Tama-tama pala. Kaya pala itong pinapasuot sa akin, Chang Emily ni God, Ayan. Don't keep your faith. Ano ibig mong sabihin, wag nating pangalagaan ang ating pananampalataya? May nakalagay po dyan na red part is spread it around. Diba? Wag nating sarilinin. Ipamahagi natin ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Binili ko po to sa Pilipinas, itong t-shirt na to. How many years ago? Buhay pa. Buti na lang may seasons dito sa Japan. Hindi agad naluluma ang damit. Amen. Hallelujah. So, let's rise up with our bold voices. Let's lift our voices. Carrying the fresh vision. Sa mga kabataan, fresh vision. Sa mga may hindi na bata. Okay? Sa mga hindi na bata. Okay? At tayo po ay ma-encourage, ma-inspired ng mga dreams na ipinahayag sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, pinanalangin ko yan Pinapanalangin ko yan na pagising ko, complete na yung message, isusulat ko na lang. Si David Higa, ganun daw Pagising niya, he looks right away the pen, ball pen, kailangan may sulat niya kaagad, baka makalimutan niya. At yung aking mentor na di niya alam, shout out kay Pastor Jerry Dearman, di niya alam, mentor ko siya. Magpa-mentor po din kayo sa kanya kasi very timely ang kanya mga messages. Sa kanya po ako kumukuha ng mga topics minsan habang nakikinig ako sa kanya. Yung bang nagrema sa akin, ang gandang topic nito. Hindi po ba, ganon? So yan, siya din, ganon.
At sa kanya ko po yun nakuha yung bago mag-pandemic. At 20, basta pa yun, nag-preach na po siya, hindi niya alam. Let's pray because the end, it's changing na daw. Tapos sabi niya, magkakaroon talaga ng, financial, economic problems, tapos mga ganun. And then, it came to pass. Pero, God talked to him. Pinag-pray na siya, pinagplano na siya, kung ano-ano nang ginawa ng church nila. Back then. At ngayon po umaani sila. Grabe kaya talagang God, salamat. Salamat sa pakikipag-usap. At yun pong hingi natin na marinig na natin ang tinig ng Diyos na tayo'y kinakausap. We are leaded by the Holy Spirit. Para po, para po makita na natin yung tagumpay. Sabi nga kagabi, victory in our heart. Amen? Let's hold that victory in our heart by faith upang ito ay mag-materialize sa physical natin ngayon, sa natural realms. Amen? Hallelujah! Maraming salamat po at magandang umaga. Sorry po, nag-overtime din ako. Nadala. Amen? Tayo po ay manalangin bago tayo mag-sharing. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito, sa paggamit mo kay Chang Emily, Panginoon, tunay nga po, it was confirmed, O Lord, that we are not neglected. Hindi mo kami hahayaang empty-handed, O Lord, sa aming generation ngayon. Ano man ang hinaharap namin, ano man ang season na hinaharap namin, economic man ito, Panginoon, maging sa Russia, sa Japan, sa Ukraine, sa Pilipinas, sa China, North Korea, ang dami pong mga bansa ngayon na nakakaranas, Panginoon, ng mga shortage, talagang ini-stir up, Panginoon, ang economy, to control, Panginoon. Pero sabi mo nga, you will not leave us empty-handed. Kahit itong generation na ito, kung blines mo ang generation ng mga Israelites noon, hanggang ngayon, you protect them because it's your promise to them. Kasama po kami dito, Panginoon. Kasama po kami, Panginoon, at papadaloy mo po ang Abraham's blessing sa amin, Panginoon, through Jesus. And allow us, O God, na tunay na maniwala, Panginoon, tunay na panindigan, Panginoon, O God, at panghawakan ang mga pangako mo. Maraming salamat, O Diyos, sa banal na Espiritu, the same Spirit that raised up Jesus from the dead, the same Spirit that you use, O Lord, to create this world. Ito pong ibubuhos mo sa amin. The same Spirit, O Lord. Hallelujah. Sana po, Panginoon, yung weight ng salitang ito, ng weight ng Spirit ng ito, Panginoon, tunay po mag-sink in sa puso't isipan namin upang hindi na kami matalo, Panginoon, sa henerasyon na ito. Sama-sama kami, Panginoon. We will advance, O God, your kingdom in this generation. Matanda man kami, Panginoon, sa tingin nila, mga bata man sila ngayong bagong henerasyon, Generation AI, Panginoon, but still, you will not leave us empty-handed. Hindi mo kami, Panginoon, pababayaan. You will still use us in this generation, O God. Kami pa rin pong gagamitin mo na magtatanim sa mga puso't isipan nila at kayo magpapalago even though wala na kami, Panginoon. Lumipas man ang henerasyon namin, sila na, ang generation nila ang pumalit. Everything, O God, that was planted in their hearts, O God, ito po ang magsisibol. At ang salita mo pa rin, Panginoon, ang mamamayagpag. Ang mga legacy na iniwan namin, Panginoon, yun din, Panginoon, O God, ipagpapatuloy mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat. We will live this place. We will live this world, O God, na panatag ang aming mga kalooban because of your promises, O God. Because of your word that you will pour out your Spirit, O God, right now, in every season in our lives, O God. Kung ginawa mo noon after they prayed, that's why they became bold, they have wisdom, O God, they know what to do. Nalaman ni Joshua kung paano niya siya makikipaglaban because he was filled with the Spirit. That same Spirit, O Lord, that you are pouring out right now, hallelujah, we receive it in Jesus' name, O God. Hallelujah. Even though online ito, Panginoon, we're apart, O God, we're just net away.
We have the same spirit that's talking to us. Nasa Pilipinas man, Italy, Canada, America, Virginia, Panginoon, to be exact. Nasaan man sila, Panginoon, Zambales, Pampanga, Nueva Ecija, Bicol, Batangas, Panginoon, saan man lugar, Panginoon. Sa Japan, Panginoon, dito din sa lugar namin, Panginoon. Sa panig ng mundo, sa Italy, natutulog man sila ngayon, they are now dreaming dreams, oh God, you're talking to them in dreams. Sa mga kabataan, anywhere they are right now, oh God, ano man ang ginagawa nila, the God, you are starting to show them visions, oh God. Maging sa amin, Panginoon, we are receiving, oh God, the pouring of the Holy Spirit, oh God. Hindi po namin kailangan makakita ng tongue of fire. Hindi namin kailangan itong makita. But the fact that meron kaming confident right now, naniniwala kami, and that is the proof of the Holy Spirit. Because hindi namin ito kaya sa sariling isipan at lakas. Hindi namin kayang maniwala, Panginoon, because we are the generations that we believe what we see. But because of your Spirit, we see. We believe, and then we will see. Hallelujah, Jesus. Sabi mo nga kagabi, Panginoon, through Brother Paz, they shouted before they see. The walls of Jericho fell. Hallelujah. Hallelujah. They stepped out bago nila nakita, Panginoon, that the Jordan River was parted, was piled up upstream. Maraming salamat, Panginoon, O God. Kunti lamang ito. Marami pa, Panginoon, na kami pwedeng mabasa sa Biblia, Panginoon, that will encourage us, strengthen us, really believed, hold on unswervingly to your promises and to your word. And mag-rely kami 100% totally surrender to your Holy Spirit. Hallelujah. We can't do nothing, O God, without your Holy Spirit. Guide us, O Lord. Ano ang dapat, saan kami pumunta, sinong dapat kausapin, how we are going to talk to them, what words, what time, what date, O God, and place. Thank you so much, Lord, for your guidance. And we claim it, O Lord, because you've said it. It was written in the Bible, you will give those to us. Sabi mo sa Ezekiel 39, you will not hide your face from us anymore. And you will pour out your Spirit. We claim it, O God. Hallelujah. Iba-iba man kami ng season ngayon, iba-iba kami ng pangangailangan, maaring sakit, financial, relationship, O God, ministry, dreams, O Lord. Thank you so much, O God. May the gifts that we receive from you, O God, tunay na magamit namin ngayon na. Our today has arrived. Maaring noong panahon na yon, sinabi namin tomorrow, and that tomorrow is today. Our today has arrived. Our today has come. Ngayon na ang aming today, Panginoon. Hindi next week, it's today. Kahit sabihin namin next week, next time, our next time has arrived. And that next time is today. Hallelujah. Receive it from the power of the Holy Spirit. Ano man ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon, go ahead. God is confirming it to you right now. You can start what you wanted to, that God put in your heart. Be the vessel of the Lord in this generation. To God be all the glory. May the Lord speak to our hearts, to our mind. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa bawat isa. Let's receive the blessing and remain humble. Sabi po kagabi, let's retain. How to retain that blessing, that position, that Christianity. Amen po. Yung salvation, that possession that we receive from the Lord. Hallelujah. Tapos na tayo sa circling around. We already crossed over. We already received by faith the victory in our heart. And now, we should retain that possession in our hearts. And apply it. Hallelujah. By the power of the Holy Spirit bestowed upon us, let's advance the kingdom of God. Let's move forward, mga kabatid. Hallelujah. To God be all the glory. Maraming salamat po, Chang Emily, being the vessel of God ngayong umaga. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, amen. Ayan po. Sino po ang ating fired up dyan? Na maunang magbahagi at may time pa. I thought Sabado ngayon.
Indyan pa kasi si Ate Lily eh. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Paulit po ulit. Amen. Hallelujah. Ayan po. Sino po ang magbabahagi at let's inspire ang ating mga mga Dream Team Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po. Ano pong katanungan? Chang Emily? May iniwan po kayong katanungan, si Sweetie Jeanette? Chang Emily, tanong na po. Tanong ka daw po, Chang Emily. Meron po ba tayong ginawa ngayon para yung pong ating mga anak, sa ating pong mga anak, hindi po ba sa ating pong inaral ng mga anak, tungkol po sa ating mga anak, na nakapagbahagi po tayo sa ating mga anak. Meron po tayong naibahagi ng mga salita ng Panginoon. Nawa, meron po tayong maano po sila yun. Kahit na maliliit po yung ating anak, kahit po na hindi pa po sila nag-aaral, meron po tayong isasabi sa kanilang mga istorya po ng ating mga propeta, kung anong mga nangyari, kung anong ginawa ng anong mga pamitain, mga kwento po ba. Minsan kailangan din po natin magkwento sa ating mga anak ng mga kung sinong mga karakter sa mga Bible, ano po, kahit na short na kwento lamang po, yung konting kwento, kahit kumakain po kayong pamilya, andun po yung kayong asawa, mga anak, tanungin mo yung anak mo, o sino ba ang karakter sa Bible na kilala mo, ano po. Maganda po yung mga ganun tanong mo po sa mga anak mo po minsan eh. Kilala ka bang mga karakter sa Bible? Kagaya po ni Mason yan, laging nagbabasa po yan, anak ni Mary eh. Ano po, pag marunong na po silang magbasa, ano po, pag binigyan po sila ng mga book ng mga characters po, makatatandaan po nila, tatanungin mo, ano bang natutunan mo, ano bang may babahagi mo. Ganun po, para alam din po natin kung ano po sila sa Panginoon, parang naglilingkod na rin po sila sa Panginoon. Pag meron po silang nalalaman ng mga sa Bible po, Kaya sa ating mga asawa, kahapon po kumakain po kami, sabi ko sa pamangkin ko, sino si Joel? Sabi kong ganon. Ilan yung kanyang chapter? Ganon po, tinatanong ko po. Nasagot po niya, nakita mo lang ako sa inaaral ko eh. Kaya nagduda pa ako, Kaya presdat. Kaya dito po yung mga, bahagi ko lang po yung mga kabataan po rito, ting linggo. Yung pong mga kapatiran po namin, talagang yung mga youth, tinatawag po nila yung mga anak po nila para makapag-join po sa gawain. Kagabi sabay po ang gawain ng youth. Lagi po nilang pinapaalala tuwing araw ng linggo, mga kabataan, mga nanay, i-join niyo po ang mga anak. Hindi naman po ito sa hindi magandang gawain. Para matuto po, para mag-bless po, para magkaroon po ng takot ang ating mga bata po sa kasalukuyan po. Kasi matatalino nga po, sabi mo, Mr. Janet. Maliit pa lang po, mga 1 taon, 2 taon na nga. Pataas po yan, nagsiselfon na po sila. Magaling na po sa mga gadget, magaling po sila magpipindot. Kaya yung mga bata po ngayon, kailangan talaga po natin ng gabay, lalo na po sa cellphone. Maraming napapanood na mga hindi maganda minsan sa cellphone, po. Kaya wag po natin pamensahin kung maaari lang ng mga anak po natin
natin sa cellphone. Hanggang hindi pa po sila marunong mapagsabihan. Ano? Kaya naano po ako yung mga bata minsan. Yung pong mga nanay, ano? Yung pong mga anak ko rin, yung mga pamangkin ko. Ang gagaling, paglabas po ng bata, pag nanganak po yata, pag iniluwal dito sa mundo, hindi na po uha-uha ang iniiyak ang tawag, ang sinasabi, no? Cellphone. Ano po ba? Sabi ko nga po Hala, yung mga bata ngayon talagang maliliit pa lang, ang titigas talaga ng ulo talaga po na ano po namin. 3 years old po, ang titigas ng ulo po nila. Ibang-iba po yung mga bata ngayon talaga. Hallelujah. Kaya kailangan po, naku, talaga. Malayo man po ako sa aking mga apo, mga kapatid, pero nakikita ko po talaga ang mga bata ngayon. Ang titigas ng ulo, ang kukulit, iba po yung kabataan ngayon, kaya kailangan maliliit pa lang po yan. Isama na po natin sa Hallelujah. church. Hindi man po sila nakikinig, pero parang baliwala po sa kanila, naglalaro po sila. Mayroon po silang matututunan na awit. Natututo po sila sa mga inaawit po na nag-worship po. May natututunan po sila. Kaya, sabi nga po, yung mga apo ko nga po, wala ako sa piling ko, kaya pinagpipray ko na lang po na, sabi ko, na aking mga apo na wag naman po tulutan na masyado silang maadik sa mga gadget. Ano po. Tunay nga po na ang Panginoon dapat ay ituro po natin na may takot po sila. Lalo na po, sa magulang, ang paggalang po sa mga magulang, tayo po'y magulang po lahat, kaya ano po yung mga batang hindi marunong mangupo, ano po, yung hindi, ang kausap parang bata lang po ano mga kapatid, nakakakilabot po yung gano'n, yung mga kabataan, dito po sa aming lugar, kahit baryo, marurunong na po silang magbisyo, nag-iinom na po, maninigarilyo, ano po, yung mga salitang mga hindi kanais-nais. Kaya pag po may naririnig kami dito sa aming lugar, dito po, kasi malapit po kami sa basketballan ano po, nakakarinig po kami ng mga batang mura ng mura, palamura. Nakakaano po sa tayo pong mga nanay, yung ating mga anak, na nagmumura. Yung po ang pinakamasama po yung mga bibig, kaya ang kabataan po yung magulang parang hindi tinuturuan yung mga anak kaya praise God po, wala man po akong mga anak pa po, wala na po akong anak na maliit, pero yung pong mga anak ko hindi po sila natutong magmura, hindi po sila palaaway. Yung anak ko pong panganay, graduate po siya ng high school. Hindi po ala po akong sakit ng ulo sa kanya. Hindi man lang ako napatawag ng teacher upang mayroon po siyang ginawang hindi maganda. Ano po, kaya praise God po, pinagkalooban naman po ako ng mga anak na hindi pasaway. Ang ano lang po, ang naging sakit ng ulo ko po, baliktad po yung pong babae. Yung pong babae ko pong anak talagang naging pasaway din po yan, na barkada rin po sa sinusundo ko, hinahanap ko, ando po sa kaibigan, ako po kaya ako baliktad kayo ng kuya mo, ang kuya mo, hindi ko nang sakit ng ulo, ako, ikaw, mahilig kang lumabas ng bahay, ako, hindi ko na po siya nasusundo kasi naman po siyempre, para naman po na po siya sa buhay niya, mag-ingat na po siya. Naku po, ang po niya, mahilig makibarkada, kaya, praise God po, nung nauwi po kami rito sa probinsya, naging sakit ko na rin na naman ang ulo, na nag-aral siya, dito, nag-transfer, hanggang sa nakatapos naman po sa biyaya ni Lord, nakatapos po ng high school. Ako po. Hanggang sa nagdalaga po
po siya, nagtibong, ano po, hanggang sa nag-asawa. Bahala ka na sa buhay mo ako. Ayan, sabi ko, mararanasan mo rin ang naranasan ko, anak, yung pag-aalaga sa mga anak. Ano, ikaw naman ngayon, magkakaroon ka rin ng mga anak, kaya alagaan mong mabuti, bantayan mong mabuti. Turuan mo ng wastong ugali. Kaya yun po, ano, kaya yung mga anak po natin, mga kapatid, ang salita po ng Panginoon, dapat po natin hindi ibahagi sa kanila. Kaya yun lamang po, mga kapatid, napahaba po kasi parang naano po ako sa ating naaral na yun yung mga kabataan. Yung binabahagi ko, din, ano po, kahapon pa po, inaano na po ni Sister Ben sa mga bata, ano po, kabataan talagang tutukan po natin ang ating mga anak at ang ating po mga yun po, mga anak habang sa lumalaki, kailangan may gabay po at may salita po ng Panginoon at may takot po sa ating Panginoon Diyos. Kaya yun lamang po, salamat po mga kapatid. Amen, amen. Amen. Sige po, Brother Paz. Go ahead. Lahat ng gawain ng bahay, si Brother Robin ang gumagawa. Hindi ko po naabutan, hindi ko po nakasama si... Ano nga yung pangalan ng babae dyan? Si... Sister... Ano nga pangalan ng anak ng babae dyan? Si Chan. Basta, meron siyang babae, nalibutan ko lang yung pangalan. Ano yun? Ano ba yun? Nasa abroad na rin ngayon eh. Yun. Hindi ko na kwento na ano po na pasaway daw yun kay Chang. Pero hindi naman ngayon na, mabait naman. Oo ka lang, oo. Tinatanong ka sa pangalan, hindi mo naman sinasabi. Si Loida ba yun? Jennifer ang pangalan na, no? Chang. Tapos, yun po, no, ang mga bata kasi ngayon, hindi na pwedeng style dati, yung ipapataw mo disiplina. Iba na kasi ngayon. Dati, di ba? Umuwi na kayo, lagi na, maghapon kayo nasa labas. Ngayon, iba na eh. Sasawin mo na yung bata, uy, lumabas ka naman. Lagi na lang nasa kwarto, di ba? Okay, kaya, mag-a-adapt din yung pag-aano natin sa mga bata, yung pakikitungo natin sa kanila, no? Kasi, di ba, merong sinabi doon sa Colossians 20-21, napakagandang turo po niyan, tsaka sa Ephesians, no? Patungkol sa pamilya. Ako po, yung katanungan niyo po, kung may naibabahagi na akong sa aking mga anak, nakakalungkot po kasi hindi nabigyan ng pagkakataon na makilala kong Panginoon noon at makapagbahagi ako ng salita ng Diyos sa aking mga anak sa ngayon kasi hindi kami nabigyan ng pagkakataon eh. Pero yun po ang isa sa mga panalangin ko, no, lagi na Lord, sana magkatagpo kami para ma-share ko sa kanila ang magandang balita. Ang madalas kong maibahagi sa aking mga anak noon, sa tuwing ako'y uuwi, magbabakasyon, magkakasama kami. Yung universe, yun eh. Kasi si Titik, mahilig yun sa universe. Mahilig yun sa mga stars. Mahilig yun sa mga constellation. So, yun naman ay ibabahagi ko. Tapos, ano pa yung yung mga kadalasan sa mga academic, yung mga nasi-share ko sa kanila. Tapos, yung mga kwentuhan, mga jokes na mga kwento, yun. Mahilig kasi akong mag-joke. Nadadala ko yun. Naalala ko tuloy ang mga ngiti ang apat ng ngiti na aking nakikita sa tuwing ako'y nagjo-joke. No, naalala ko yung mga ngiti nila, yung mga tawa nila, na talagang hindi tumitigil sa katatawa. Hanggang sasawayin na lang ako ng aking may bahay na tama na maiihin na yung mga anak mo. No, yung mga ganun. So, hindi pa ako nabigyan ng pagkakataon noon na makapagbahagi ng salita ng Diyos. Puro lang academic, patungkol sa school, ang aking laging naibabahagi sa kanila. Kasi yun din ang mga questions nila noon eh, dati.
paano ba tong ano, paano ba tong mga ganyan. And then, doon po, no, dapat ding mag-evolve yung ating pagdidisiplina sa ating mga anak kasi hindi na katulad ng dati na paluin mo na agad ang ano, hindi naman sinasabing huwag mong paluin pero iba na kasi ngayon, no? Kagaya ngayon, yung ABS-CBN, mayroon ng Bantay Bata 163. Pwede ka nang ihabla, pwede ka nang ireklamo, no? Kagaya sa ano, kagaya dun sa nangyari dun sa Mexico, Pampanga, na isang Baptist pastor na nakulong ngayon kasi inireklamo, meron daw child abuse. Pero yung ibang mga kabataan na nandun, ayaw nilang maalis yung pastor na yun. Pero yung dalawang, ayun, tatlong bagong pasok lang, no, yun ang nagreklamo. So, siguro merong pamamaraan na hindi maganda. Kaya nag-i-evolve din yung pag-aano natin sa mga bata eh. Nag-i-evolve din yung pagdidisiplina, no, nag-i-evolve. Dapat i-adapt din natin yung bagong environment nila ngayon. Hindi na katulad ng dati na sinisinturo natin sa harap ng mga tao, sa harap ng mga kaibigan nila. Parang ngayon, hindi na ano, kasi let us not provoke kasi, no? Sinabihan tayo na do not provoke your son para mag-rebelde. And then, dapat tamang approach, biblical approach lang gagawin natin kasi hindi nagkakamali ang ano eh, hindi nagkakamali ang salita ng Diyos eh, pagtuturo sa atin kung paano natin palakihin ang ating mga anak, no? Kagaya nga ng ano, yung short message lang ni Mary doon sa mga tao na doon sa Cana, no? Sa Cana na do what he says. Sundin niyo lang ang sinasabi ng ating Panginoon at hindi tayo magkakamali. Hindi kayo magkakamali kapag sinunod niyo ang Panginoon. So, yun nga, ang isang famous verse na ituro sa kanila, hindi nila iiwanan yan. Ibig sabihin, pag may maitanim sa kanila, na kahit nakala natin hindi sila nakikinig, naglalaro sila, tapos nagsasalita ka, yun pala, naitatanim pala sa isip nila. Naalala ko one time, nagtuturo ako dyan sa San Jose, mga kabataan, no, yung sila inlang, sila ano, yung mga bata na tinuturuan namin tuwing hapon, akala mo hindi sila nakikinig, pero the next meeting, itatanong mo yung mga na take up yung lesson nung nakaraan pa, kasi nire-review ko sila eh, kung anong wall yung iniikutan nila para matumba. The previous week ko pa yung nilesson sa kanila. Jericho, yun, naaano pa nila na ibig sabihin, kahit pala para sa tingin natin na hindi sila attentive, nakikinig pala sila. So, hindi katulad noon na ang mga bata kapag nakinig ay nakatingin talaga sa nagtuturo. Ngayon pala, makikita mo yung diferensya eh. Ngayon pala, kahit busy sila sa may ginagawa sila, nakikinig pala sila kasi kapag tanungin mo, nakakasagot sila eh. No? And then, yun, i-adapt na natin ang pagtuturo sa mga bata, bagong kaparaanan na kasi, no? Nag-i-evolve din kasi ang mga bata, nag-i-evolve din. Kaya nga sabi ni Chan, 3 years old pa lang, ang gagaling na mag-cellphone. Yun. Kaya, basta ang technology kasi is blessing yan ng Diyos eh, no? Gaya na nga na-share ko. Nung panahon ni Noah, kung kaya niyang gumawa ng eroplano noon eh. Kasi lahat naman ng piyesa ng eroplano, nandito naman sa lupa, di ba? Nandito naman sa lupa. Kaya lang, wala pa yung technology ng mga panahon na yon. Pero kung ando na yung technology, kaya na rin niyang gumawa ng eroplano. Ibig sabihin, ang punto ko po rito is, andyan na ang kagamitan, andyan na ang mga resources, pero hindi pa napapanahon. I-a-adapt or ano ba yung sabi ni Buddy kanina, ibagay natin sa panahon lagi, no? Kung sa panahon ngayon, huwag na natin gamitin yung makaluma na pamamaraan na pinapaluhod natin sa asin, yung ganon. Kasi mas durable kasi yung mga tao noon eh. Mas grabe yung perseverance nila. Ngayon kasi, pagka gawin mo yan, baka maglayas, mapapahamak pa sila. No? Baka maglayas, hindi mo na mapipigilan. So, ang approach po natin ay nag-i-evolve din sa mga bata. Yun lang po ang aking maibahagi. Amen. Salamat po, Brother Paz. Salamat sa karagdagan.
insight. Salamat siyang Emily. Kung ang Diyos ang kumilos sa araw na ito sa message today about po sa Joel 2. Ano po, Joel 2:28 ano po, na ang pagpapala ng Diyos, sabi nga kanina, people in every season, ano po, dahil lang po ang Israel, ang bansang, ang mamamayang pinili ng Diyos, ano po, kasi sa pinili ng Panginoon, at dapat ang Diyos, ano po, pinakita niya yung kanyang kabutihan, pagpapala sa mga taga-Israel, ano po, in every season. Yun po yung pinakayan ngayon, at may katanungan nga po nun. At tayo po, ano, kaya po, nakita ko po, kaya pala, kaya pinapakita ng Diyos yung kabutihan niya sa mga taga-Israel para maging bold na sila. Ano po? Ang kapangyarihan ng Diyos kapag kumilos po sa mga pinili niya, yun yung maiahayag po dito ba? Kaya sabi ko, oo nga, tayo man, we are belong sa pagpapala ng Diyos from Abraham's blessing. Kasama po tayo doon. Ano po, salamat sa pag-ibig ng Diyos dahil sinama niya tayo. Kaya nga God is faithful sa ating mga hintil. Ano po, ay nabigyan po tayo ng chance, opportunity na mabiyayaan na po yung grasya ng Panginoon. Kaya faithful in every season. May isa pong binigay na example po si Chang Emily, yung testimony ko ni Rose kahapon, na ang testimony po ni Rose kahapon, nagpahayag siya. Kahit na, kaya tinestified po niya na sa kabila ng kanyang pagsubok noon, na ayaw niyang magpahayag dahil may pinagdadaanan siya. Pero, ang Diyos ay tapat, ano po, natuto siya, naturuan siya, dahil ano po, nagbabad sa salita ng Panginoon. At ito ay isang pangako ng Diyos, ang banal na Espiritu. The Spirit of God had no limit. Ito pour out na po niya, ito pa isang pangako ng Diyos sa ano po, sa Joel 2. Ibubuhos niya ang ano po, ang pagpapala ng banal na Espiritu sa mga taong sumasampalataya sa kanyang mga pinili niya. At tayo rin, isa po tayo rin, ano po, tayo mga sumasampalataya kay Kristo, ang pangako ng Diyos, ibibigay niya ang banal na Espiritu sa atin. Kailang we need to maupong tayo sa kanyang salita para mag-as tayo mag-as tayo ng tulong, ano po, sa banal na Espiritu. Tutulungan niya tayo para mapagtagumpayan natin sa season ng buhay natin na kahit mahirap para sa atin. Ako magpapahayag ngayon, iyahayag ko with courage, with boldness, ang salitang yan, ngunit ang sitwasyon ko ngayon napakahirap, pero with him, kaya natin dahil sa tulong ng banal niya. Kaya nga po pinangakuan tayo para makita ng buong sambahayan, ng buong sanlibutan, na ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan naman po. Kung tayo at tunay na sumasamba, abay rin ni ang nananatili sa kanya, mamumungan po ang Espiritu. Ano po yung siyang nabunga ng Espiritu? Yung po yung mananahan sa atin. Kapag tayo ay patuloy na nagtitiwala, sumasampalataya kay Kristo, siya po yung tutulong sa atin. Ito po yung pangako ng Diyos. Sabi niya sa Ezekiel 39, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang mga mamamayan niya, ang mga minamahal niya, mga pinili niya, hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya po sa Joel 2:18, nagmamalasakit ang Panginoon sa kanyang bayan at naawa siya sa kanyang mga mamamayan. Isa tayo sa mga pinili, isa tayo sa kasama sa blessing ni God, isa tayo sa binibiyayaan ng Panginoon dahil kay Kristo. Tayo mga sumampalataya kay Kristo. Ang pangako ng Diyos ay tapat. In every season na God is faithful in every season. Yan po yung pinili. At very timingly po, salamat po. Ang mga imposible sa atin, posible po sa Panginoon. Dahil akitulad ang banal na Espiritu. Hindi sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating karunungan, hindi sa sarili nating gawa, kundi sa pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya nga po, ang ano natin topic ngayon, second week, na topic natin, be bold, witness, and courage. Magkaroon tayo ng courage. Dahil mga naka-witness, ano po, dahil paniwalaan, sampalataya, yung sinasampalatayahan natin ng Diyos, sa makapangyarihan talat, sampalataya, na yung magtiwala po tayo. Hindi na tayo naniniwala, ano po. Lord, hindi na nagtatakot, Lord, itong aking, our Lord and Savior. Hindi po din magtatakot. We need to speak the truth and love. Ano po, kailangan may boldness, may courage natin bahayag yan. Na-ouch po ako doon kanina. Salamat po, Chang Emily. Speaking about with courage and silent. Ako po ay isang out po ako doon na
very timely po sa mga bata. Tayo pong mga nanay, tayo mga magulang, very timely ito pong binibigay sa atin, na mga na salita ng Diyos. Ako po, isang ouch po ako doon, hindi po ako nakakapagbahagi ng salita ng Diyos sa anak ko. Pero yung love ko, hindi na ipapakita ko. Hindi po. Pero kulang po. Kailangan maibahagi din natin yung salita ng Diyos. Hindi ko po siya nag-share. Isa po ito sa aking masakit para sa akin. Pero yung pag-ibig naman po na ipapakita ko, at po ay tama si Brother Paz kanina, na talagang yun sa generation nila ngayon, iba na po. Hindi katulad nun, na talagang ako po naranasan po palurin at pinapalo para lang maituwid yung mga mali namin. Iba po ang pagdisiplina ng magulang noon sa disiplina ngayon. Kaya pero po tayo ang mga mga alagad ng Diyos. Kailangan mag-wisdom how to discipline our child. Ang dinadaan ko po kapag sumasakay ako sa sasakyan ng anak ko, panagpatugtog na po yung worldly song. Anak ko, patugtog mo naman yung mga paborito ko. Talagang sunod-sunod po niya yung aking Tapos sa sunod po na pagsakay ko, tinatanong niya ako, ano po yung gusto mong po. Yun na po yung nagiging, hindi ko talaga ako, yun yung pagkukulang ko lang po, talagang kulang po ako na kailangan may sasabihin ako na ito, anak, sa sinabi sa ganito, sa ganyan, hindi ko po na-share yun. Pero yun lang po, bilang isang ina, may kapakita ko naman po. Yung lang talaga po, kulang ako at kung sino mo po nakaka-relate dyan. Hindi ko na po, kung sino po at talagang salita ng Diyos ngayon ay nangungunsap sa atin. Talagang timingly, kailangan na natin ipahayag boldness. Binata na pong anak ko, medyo ako po sa sarili ko para na ako pagsabihan siya ng mga bagay na ganyan. Pero mali po, kailangan boldness. May courage na ihayag ko na ganito, anak ko, ang sinasabi dito. Yun po ang itinuro sa akin ngayon sa lahat po siyang Emily. At tunay nga sa pagbalik niya at mga po, magpapadala na ako ng mga verses. Sa inyo po, sa iba, magpapadala ako ng mga Bible verses. Pero sa anak ko, hindi. Isa po ito sa pangungutot sa akin ng Panginoon na lately po, sinasabi niya sa akin ng Panginoon, pero hindi ko po nagagawa. Lagi lang, God bless you, anak ko. Yun. Po ako sa pagpahayag ng salita ng Panginoon. At ngayon po, umpisahan ko po, ngayong araw na ito, siyang Emily, salamat po. At talaga mag-iwan tayo ng legacy. Kahit nakikita po niya ako, nag-aaral ako lagi. Kita ko po yung care niya, huwag kang magtutuyat. Hindi maganda sa karakter niya, mga ganito. Yung po yung nakikita ko naman po sa kanya. At talaga nakikita ko yung pagiging mabuting anak. Pagsalamat sa Diyos sa pagkilos niya. Pero hindi po tayo naliligtas sa pagiging mabait. Kailangan maligtas tayo. Pagiging tapat natin sa Panginoon at paglilingkod sa Diyos. Yun po. Kaya ituro natin boldness with courage and love sa ating mga anak. With wisdom po. Hindi sa sarili nating gusto, kundi talagang sa paraan ng Panginoon. At talagang hingin po natin, guidance sa banal na Espiritu. Bago tayo magsalita sa anak natin, magpaturo tayo. Pag may nakikita na tayo mali, sabihin natin with humble heart, with love, para po matanggap nila ito, na may concern, na may matanggap nila na tayo ay nag-prepare. Hindi lang may criticize natin sila. Yun yung natutunan ko po ngayong araw, ngayong oras na po ito. Kaya, ang Diyos po ay tapat. Kailangan ipaubang na lang po natin sa Diyos ang pagkilos niya sa atin. Lang tapat ang Diyos, sabi nga niya, kasama natin siya and every season sa buhay natin. Ang anak ko po talaga sisigap at binigay ko na po siya sa Diyos dahil alam po siya nakakaalam sa anak ko. Na dati siya ay isang sa music ministry at ngayon nawala na po. Talagang na-backslide na po siya. Pero naniniwala at nagtitiwala ko sa Diyos. Siya ang pagkilos ng Panginoon. Patuloy na po tayo manalangin. Amen. 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 Andiyan pa ba si Mimi G? Baka may konting time ka pa po, Mimi G. Andiyan pa po siya. O naka-out na. Wala na. Nakaalis na. Okay. Meron daw po silang BS meron din po silang next BS. Kaya mauna na siya. Okay po.
Amen. Pumasok na rin yung iba nating kapatiran. Ayan po, pumasok na rin yung iba nating mga kapatiran. Nasa work na po si Sis Rena. Work mode na daw po siya. Ayan. And si Mimi G, hindi na nakaabot. Nag-raise hand siya kanina pero ayan, fired up lahat fired up sa sharing. Amen. Pag-anak na daw Ayan. Sige po, sweetie, baka may chance, may time ka pa. Meron tayong mga katanungan dyan sa GC at ilan dyan, sa tatlong yan ang sasagutin mo, kapatid. If you still have time. Kasama ka po ba dun sa BS nila? Ayaw nga, magkakasama sila sa sa BS. Magkakasama sila. Si Brother Paz, hindi ka po kasama doon? May another BS po sila Yan. Amen, amen. Ayan po, maraming salamat. Bago po tayo magpatuloy na magbahaginan. Kasali ka din po doon? Sa another BS nila? Ikaw yung doon? Yung pala yun, yung sinasabi ni Sis Rhea na merong pag-aaral after After ng Dulos. 8 o'clock yun Ewan ko bakit hindi naman 7, siguro may mga lakad sila. After Dulos, after HCC yun talaga po ba? Saan yun? Sa... 30 minutes lang. Okay po. Nako, God bless your ministry, Brother Paz. Kahit short BS, God will speak to you. Amen? Ayan po. Maraming salamat po. God bless everyone. Ayan, maraming salamat po sa ating din mga kapatiran. Kung meron pa kayong time, you can share or you can answer. Pero sa sa mga nanonood sa live, kita-kits po tayo muli bukas at mamayang gabi kung meron. At kung wala po, let's spend our time with our family. Amen. To God be all the glory po. Let us not be stopped in any season in our lives. Amen. To God be all the glory. See you po bukas o mamayang gabi. God bless.